Hey guys, welcome to my channel. So quick unboxing lang tayo nung pinick up ko a few days ago sa Primary Arms. Okay? So yung Primary Arms nasa Pearland, Texas, which is 45 minutes away dito sa bahay namin. So lahat na makita yung barrel na safety check na prior to filming para mabilis tayo. So ito yung pinick up ko, STR9C. STR9C. Pero yung box niya nakalagay STR9 lang. So, yan. Nabuksan ko na pero ang laman yan STR9C. C means compact. Okay? Yung STR9 nila, yun yung full size version. So, palagi ko sinasabi pag bumibili ako ng barel, I don't mind kung it comes in a cardboard box lang, no? Walang problema. Pero pag para yung savings, no, yung mura, yung maging mura yung barel, no? Wag nang gumastos sa mga boxes pa, no? Pero kung minsan like yung Keltec P17, mura na nga yung barel, naka-case pa, edi mas ayos. Pero to okay lang din. Sobrang mura. Okay? Ang kuha ko dito, mag-ingat ako sa mga salita ko kasi alam niyo naman si YouTube, no? So, if YouTube is watching, this is just a show and tell video. Nothing is for sale and dispose. So, ang kuha ko dito, $199, no? Dati ko pang nakita tong Stoeger, natin specs. Kahit nakalagay dyan, STR9, pares lang naman sila. Mas maliit lang ang STR9C. So, polymer frame, double stack, striker fire, 3 dots, weight unloaded 1.65 pounds. Mas compared sa Glock 19, mas mabigat to ng konting-konti sa Glock 19. Konti lang. Sabihin ko sa inyo kung bakit. So ito yung box, no? So ito, dati ko na nakita yung Stoeger. Dati na silang may rebate pero pagka in-apply mo yung rebate 200, 199, no? Pero ito, this time 199 ang kuha ko, ima-minus mo pa yung rebate na 50. So, saan ka pa? Mas mura pa to sa High Point. Kaya nung una, hindi sana ako bibili kasi sabi ko, sobrang mura niya. Magsisisi ako pag hindi ako bumili. Ayan yung resibo. Ito yung resibo. Magsisisi ako pag hindi ako bumili. Dahil sobrang mura eh. Papatak 150 lang siya. So, para hindi ako gumastos ng shipping, $46 ang mahal ng shipping nila. Kaya iba nagrereklamo, no? Mura nga daw, kaso yung shipping nila is $46. Kaya sabi ko, hindi, pipick upin ko na lang. Okay? So, pinick up ko nga to. Sabi ko, para masulit pa rin yung pagbiyahe ko sa pag-pick up dito sa barrel na to, kailangan order pa ako ng isa o dalawa. Sakto, nag-sale sila dito sa lower. Nag-sale sila ng lower. Pakita ko na rin. Kaya naka yung AR ko eh. Pakita ko na rin. 'Di ba? Doon sa hindi nakakaalam, ito po yung tinatawag na lower. So, gustong-gusto ko talaga na nadala na ako sa polymer na lower. Mas maganda pa rin ang aluminum. Dati akala ko walang silbi to dahil lower lang naman to eh. Dito lang yung fire control group, wala naman dyan yung barrel. Pero nagkakatalo pala yan sa flex, lalo na dito. Pagka polymer, pag ni-slow mo, may flex eh. Yung problema, dito umaatras abante yung buffer tube mo. No? So, pwede ka mag-jam. So, kaya nilabas ko yung isa kong AR kasi yan po, dito po yan nagsisimula. So, ito po sa Amerika ang considered na firearm. So, ibig sabihin, ito lang yung may serial number. The rest, pwede ko nang orderin online. So, ang forma niyan, yan. Ito yan, oh. Yan. So, pwede akong bumuo dito ng 22, 556, 223, 300 blackout, 7.62 by 39. Ito lang kasi ang importante. Pare-pares naman sila ng Magwell nun. So, sale to. 29. Okay, so yun, sakto. Murang-mura. Sobrang mura. Ito na yata pinakamurang nakita ko. Plus, hindi ako nagbayad ng shipping, hindi ako nagbayad ng FFL fee.
or yung background check kasi pinick up ko lang eh. Okay, so balik na tayo sa ano. So, yan, diyan nagsisimula yan. Pagka ano, binuo ko na, pwede na yon. Pwede na maging AR-15. So, balik tayo dito sa pistol. Ang laman niya, ito, hindi ko ginagamit to, pero minsan pwede sa bike, pwede sa kung ano, hindi ginagamit sa baril. Yung instruction manual niya, okay naman, may illustrations. Importante ito guys, lalo pag hindi kayo familiar sa baril, kasi yun ang magtuturo sa inyo paano mag-breakdown, paano baklasin, paano mag-operate. And may kasama siyang speed loader and hex tool, no? Yun lang. Tapos para mas mura siya, it came with only one magazine. Came with only one magazine ito. Yan, isa lang. So talagang pinababa talaga nila ng husto yung presyo. So sabi ko nga, matagal na ang Stoeger sa market, pero tinatanong ko yung sarili ko, kailangan ko ba niyan? No, kailangan ko ba? Sobrang mura ngayon. Pwede itong maging truck gun. Sayang sa ano eh. Sayang kasi yung ano yung presyo. I don't think na bababa pa siya kung ano yung presyo ngayon. Okay, so yan, no? It came with one magazine. Siguro bibili na ako ng extra. Anyway, nakatipid naman ako. Marami nagsasabi, ano, yung Canik magazine, yung Sig P226 magazine daw pwede. Tsaka Beretta magazine. Imo-mod mo. Nako. Ginawa ko kahapon. Magsisirain nyo lang yung magazine nyo. Huwag bumili na lang ng ano, stock. Anyway. So, ito siya. 13 rounder. Pero merong 16 rounds na ano, yung sa STR9, pwede rin gumana rito. Okay, dito na tayo sa barrel, no? Size comparison. Sabi ko lahat ng barrel makita nyo, sinafety check ko na. Ito yung GX4, syempre mas maliit siya. No? Mas maliit. 2 inches ang ano, ikli niya diyan. Ito yung Millennium G2, yung mga G3C, 1.5 inch, 1 inch to 1.5 inch. Halos magkasing laki to. Hindi, mas mataba pa rin yung Stoeger. Mga 2 inches pa rin pala to. Mas maliit pa rin to. Okay, saan pa ba? Ito, yung ano ko, yung PSA Dagger, syempre, mas malaki to. Equivalent nito is Glock 19, pero ito may threaded barrel. So, halos magkasing laki, oh. Konting-konti lang. Okay. Ito yung nasa wishlist ko eh. Sana yung Stoeger, no? In-extend nila yung ano, no? Ito, beaver tail. In-extend nila yung beaver tail. Gusto talaga nila compact na maliit eh. Squared off, oh. Pantay siya nito. Kaya maliit talaga yung package niya. Anyway, hindi naman siya ano eh. Hindi naman, wala ka namang slide bite dyan eh. Yun lang ang wishlist ko. Sana in-extend nila. Okay. Tapos, ito ano na naman to eh. Goma lang to. Natanggal talaga yan. So, reviewin na natin to. Yung backstrap nito, removable, replaceable. Pero it came with only one backstrap, which is the medium. Medium to eh. Pwede kaya ata umorder sa Stoeger ng ano, large or small kung gusto mo. Pero generally, kasya na. Ako, yung kamay ko is XL. XL ako pag bumibili ako ng gloves. Ang mapapansin mo agad, yung backstrap nito, very aggressive. Very aggressive. Kaya inisip ko, ano kaya, lihain ko ng konti to or i-dremel para hindi masakit. Pero based on comments, mga owners nito, sabi hindi mo naman daw mapapansin yan pag pinuputok mo na. Which is a good thing, no? Mas kapit daw sa kamay. So, okay muna. Hanggat di ko test fire. Okay, ito, review na natin, no? Nakita nyo na yung size comparison. Mas maliit lang to ng konti sa Glock 19. Tapos, ang Picatinny rail niya, meron siyang 3 slots sa ilalim. Diyan din yung serial number niya. 1, 2, 3.
kung gusto nyo lagyan ng lights or laser. Pero ako pag concealed carry pistol, gusto ko mas simple, mas maganda. Meron pa tong isang version yung may mounting plate. Sabi ko hindi ako fan ng mga red dot, lalo na sa CCW, concealed carry weapon. No, ayoko yung ano nga yun, Murphy's Law. If something can go wrong, it will go wrong. So mas simple, mas maganda. So yan na advantage yan. 3 slots. Kasi iba yung maliliit, 2 slot lang. Tapos eto nyo, kita nyo to, yung harap niya beveled. Meron siyang depression dito. Pati yung slide, beveled siya. Bakit? Para mas madali siyang i-holster. Madaling pumasok. Kesa straight lang yan, di ba? Dinesign nila yan. Okay? So makita nyo, Glock na Glock to. This is a Glock clone. Kita nyo yung takedown? Parehas na parehas ng Glock. Yung trigger, pag hindi siya nakakasa, naka-atras yung trigger sa likod, 'di ba? Ganyan din yung Glock. Mas para sa akin ito yung upgraded na Glock pero mas mura sa Glock siya. Tapos meron siya undercut dito. Yung undercut para mas mataas yung grip mo. Mas mataas ang grip mo, mas solid ang hawak mo, mas accurate ka kaysa nandito sa baba. Okay? Yan, meron siya undercut. Tapos squared off ang trigger guard niya, which I like. Sabi ko, mas gusto ko yung ganyan. Tapos minsan nag-experiment ako ng grip. Hahawak ako dyan, naglalagay ako ng finger dito. Yung iba dumudulas yung kamay ko pag pumuputok. Pero, tignan natin to sa Tuesday pag tinry ko. Mas maganda to Mas kapit ka dito. Ang ayaw ko lang dito, wala siyang finger rest. Yung papatungan ka ng daliri mo dito sa left and right, wala. So dito ka sa takedown magpapatong. Ito kasi meron Yan dito ka magpapatong. No. Yan yung left and right. Yan, wala siya. Ito ba meron? Wala din. So, yun lang, no? Tapos, ano pa na-observe ko dito? 3 dot sights. Okay naman, madaling ma-pick up. Kita nyo yung likod, yung backplate. Parehas ng Glock din. Parehas ng Glock. Ano pa? Yung ano niya, yung magazine niya, meron siyang konting depression dito para pwede mong ma-pull out yung magazine just in case magka-problema ka and may stock. Okay? Samantalang yung PSA dagger, may cutout na dito So, pwede mong batakin yan. Ito, meron lang konting depression para mabatak mo. Just in case, napaka-rare ng scenario na pero just in case, magagawa ka. Tapos, meron siyang slight finger groove, isa lang dito. Yung ibang Glock owners, ayaw ng finger grooves. Gusto straight lang. Okay. Ito, isa lang nilagay niya. So, I think you have the best of both worlds. Tapos, yung stippling niya rito, gusto ko yan. Hindi ganong aggressive, hindi rin madulas. No? Gusto ko yan. Kasi yung part na walang mga stipplings, yan, medyo madulas. Okay? Okay lang din yan. Ano pa ba? Dahil sabi ko, di ba, upgraded na to na Glock version. Yung guide rod nito, stainless. As compared sa Glock, plastic ang guide rod or polymer. So, syempre, kaya mas mabigat ng konti ito Kasi out of the box, hindi ka na mag-upgrade. Yung guide rod niya, stainless na. Tapos, ang sights nito, sa pang-upgrade, no? Out of the box, siya? Metal, hindi plastic. Metal ang sights nito. Front and rear. Tapos, the way the rear sight is cut, tingnan nyo, pwede mo i-rack to sa pantalon mo, sa kanto ng ng lamesa, no? Dinesign talaga nila Ito, yan, upgrade na yan Ano yun? Just in case na ma-incapacitate yung kaliwa mong kamay, kailangan mo magkasa, hanap ka ng straight na surface, doon ikasa to. Diba, sa mga pelikula nga, sa pantalon ginakasa. Ito, pwede mong gawin yon kasi kita mo yung design ng niya, rear sight. Tapos, ano pa, yung takedown, parehas. Yung serrations niya,
Kita nyo, mukhang malalalim pero hindi siya masakit eh. Dahil siguro do sa coating niya. Forward serration, so yung mga mahilig mag-press check dyan, mag-press check. Tapos merong loaded chamber indicator, upgrade din yan. Yung Glock walang ganyan. Yun nga, maganda yung serrations niya. Front and rear, yung dating model ng Glocks, rear lang ang serration. Ito, front and rear na. Tapos ano pa ba na-observe ko to bago ko i-firing. Kita nyo, yung frame nito, mas malapad compared sa slide. So, nakausli ang frame. Nakausli, oh. Nakausli. Yan, nakausli siya. Naka-extend siya sa labas. Which I like. Bakit? Kasi mas maganda yung fit niya. Mas siya, fit na fit as compared to other guns. Makita nyo nga pag tinapatan mo ng ilaw, yung slide to frame, 'di ba? Hindi mo makita yung kabilang side. Samantalang yung mga ibang barrel, medyo may space in between. Ito, maganda yung slide to frame fit nito. Ay, mention ko na pala, no, nung bin-breakdown ko to, ganun din, pipisilin yung pababa, di ba? So, pagka binalik nyo, di ba, ikakasa mo lang, hindi mo to magagawa nun. Kailangan yung, di ba, kinasa natin. No, hindi mo siya, kung nakabili kayo ng ganito, no, hindi mo siya mapag-join basta yung slide at saka yung frame. Ayaw umatras. Sabi ko, ba't kaya? Ang isang technique, ipupush mo yung yung trigger forward. Lagyan mo yung daliri mo dyan, saka mo iatras, saka mo ikasa. Saka sila magjo-join together. Yun ang kakaiba. Sabi ko, yung Glock hindi eh. Basta kinasa mo lang, na siya eh. Magjo-join na siya. Anyway, so yun po, no? Yung aking quick unboxing lang ng at saka yung mga observations ko dito sa barrel na to. Isa pa, no, kung pahabol, kung meron kayong Glock 17, no, or Glock 19, bisilin nyo yung magwell. Ang lambot, no? Ang lambot. Ito matigas. So, that's the reason siguro kung mas mabigat ng konti ito, no? Kahit mas maliit siya ng konti sa Glock 19 pero mas mabigat siya ng konti sa Glock 19 kasi nga steel yung mga sights nito, steel yung guide rod, tapos mas makapal yung polymer na ginamit. Yeah, gusto ko siya. Nagtataka nga ako paano na ito nabebenta ng sobrang mura. Siguro dahil sa Turkey gawa to, made in Turkey, mura ang labor. Kaya sabi ng isa napanood kong gun channel habang mura pa mga gawang Turkey, bumili na tayo. Kasi syempre, lang yan, temporary. Kaya mura yung mga gawang Turkey kasi bagsak yung economy nila. No. Extractor. Tapos, pag binuksan mo to, yung ibig sabihin, pag hiniwala, hindi ko pwedeng gawin Ayaw ni YouTube ng gano'n Halos parehas na parehas din yung parehas na parehas din Dapat off cam. Dali. Parehas na parehas din yung internal sa Glock. Okay? So, kung makikita nyo, Glock Gen 3. Parehas niya. Pati yung guide rod. Parehas na parehas. Yung firing pin safety. Yung barrel. Napakasimple. Parehas na parehas. So, pag pinagsama mo nga, hindi siya basta aatras. Yun ang ko dito napansin. Unlike yung mga Glock, madaling pag-join. Eto, kailangan i-push mo yung trigger forward. Nagtataka ako, ba't ayaw matras, may tumatama. Figure out ko lang on my own na kailangan mo. So, ayan po siya, Stoeger STR9C. C means compact. Meron siyang full size yung STR9
And may iba pang variation yung may ano ba, mounting plate for red dots. So overall, for the price, no, maganda siya. Siguro kahit walang rebate na 50, sulit pa rin to. Kasi improved version siya ng Glock eh. So, yung, parang kang may Glock pero yun nga lang, hindi branded. Pero mas madami siyang features. Marami siyang features and benefits, sabi ng mga ahente. Yan, mas marami siyang features. Tapos mas makapal yung ginamit na ano, na polymer. Tapos eto, yung mga sights niya steel na. Sabihin ng iba, okay lang saan kahit polymer sights. Hindi mo magagawa yung ginagawa nito na pwede mo siyang i-rack sa mga kanto. Hindi mo siya, na pwede mo siya ikasa sa mga sinturon, sa belt. Pang emergency situation lang naman yun. Pang pelikula. Tapos yun nga, no, may stainless steel guide rod. Pagka, generally, physics yan eh. Mas mabigat ang barrel ng mas mabigat ang barrel, mas nakakatulong yan sa recoil. So kahit hindi ko pa to pinuputok, I'm sure mas maganda ang handling nito sa recoil. Kaya bumili ba ako eh. Sulit na sulit. Yung size comparison. Anyway, malaki talaga yan. So ito po ang quick unboxing and initial impression review ko ng Stoeger STR9C. 150 lang. Sulit na sulit. Diba? So, let me know what you think, guys. Lalo na doon sa mga nagbabalak bumili ng first gun nila. I don't know kung available to sa Pilipinas, pero you know, pag naging available, you'll never go wrong with this pistol, no? Kasi clone siya ng Glock. Parang meron kang Glock pero upgraded. Tapos murang-mura. Anyway, thanks for watching, guys.